Let's head in sa ating drafting phase for game number 2. This is Blacklist versus Bren. At Blacklist ang nasa blue side. At Bren na naman ang nasa red side. Ano ba third ba na Blacklist? 1-1. So 1-1 tama, yung Beatrix is still up. May Julian din na hindi pa napapansin. So if mag-Beatrix ang Blacklist International, may 1-1 agad na sagot. So if mag 1-1 man, ganun din. Either way, yun ang pwede maging answer pero wala na yung threat ng Pakito. But that, Hindi, hover lang. Over lang. Practice lang. Nako. Practice lang. Ang danger kasi dito, if Blacklist gets Beatrix, kabisado na nila to eh. Even if Bren Esports picks up 1-1, throwback na to sa kanila ng nung SEA Games eh. Kahit mag 1-1 ka, wala kaming pakialam, meron kaming savior. Pero ang kinuha dito ng side ng Blacklist is a Beatrix. Dumating sa point na hindi natatama. Ako, mukhang sila ata magdidigi dito. At sila pa magdidigi. Well, walang urgency para kunin yung 1-1 as of now eh, kasi pwede pick. ito kunin sa third pick eh. Yeah. And I feel like still, Claude, ang ganda nung sagot. Nagbabalik ang Matilda ni The Queen. It's a very good answer against this Diggy. And Eve, meron kang pullback kapag nag-times journey, may pang-disengage ka for Blacklist International, and also may pangtanggal ka ng real-world manipulation. So expect na natin na magdadagdagan pa to ng very aggressive hero sa Blacklist International. Balmon, Thams, yun yung mga open action. May Julian pa, si Wise. Very aggressive heroes to deal with the Eve and Diggy pick of Bren. Would be a possible... Akala ko Thams. Si Kyle TZ talaga yung tina-target nila. All 5 bands of Blacklist International naka-target sa heroes. Kasi yung Pakito, yun din yung gamit ni Kyle kanina. Last pick Natalia. Since meron na rin namang roamer in mid lane, parang yun na talaga. Ayaw nilang bigyan ng comfort pick itong side ng Bren Esports. But now, if this is a Forza pick, sobrang excited natin mapanood to. I love this. Throwback talaga. It's such a good hero against the 4 heroes ng Bren Esports. Nandyan yung control coming out from the passive, and meron kang pampatay ng Diggy from a long range. Usually ito talaga yung tinatapat sa Eve. And it is gonna be a Benedetta jungle if they ever lock that Uranus in. It's a Uranus game, mind you. Nakita na natin to before. Yung Povius talagang sina-shutdown nung Uranus. Isipin mo na, dead lane na yung lane na yan. Wala kayong magagawa dyan. And up against Balmond, yes, yung Balmond kaya yung Uranus. Pero may Matilda kasi. May pullback. Cloud pa din. Hindi natatakot dito ang side ng Bren Esports na mag-commit ng isang Claude. Maganda yung pinakita ng isang Claude sa kanila nung game number 1. At magbaback sila on that fact na kaya pa rin sana nila pagdating ng game number 2. Kung meron nga bang bagong strategy na ilalabas ang side ng Bren, and we head on sa Celestial Palace for the game number 2 ng Blacklist versus Bren Esports. As of the moment, Kyle TZ just pulling the purple buff. Oh my Venus, magbibigay pa rin talaga ng pressure. Hindi na magagamit ni Kyle TZ ang kanyang retribution. So meron pa ditong chance ang Bren Esports na i-secure to if ever man na umabot sila doon. But now we can see here Wise actually using the Benedetta, di ba? Ito yung assassin Wise na inaantay ng lahat. Naka-dire hit si Diggy. Turtle fight. Right now, nakikita natin yung trio dito sa may mid lane ng side ng Blacklist Aray, International. slow. Hinahabol nila si Kyle TZ. Si Edward niyayakap si Kyle TZ. And one more hit, Kyle TZ. Si Edward pumasok na lang. Nakita yung dalawang alien pero wala silang damage sa isa't isa. Ito yung sinasabi ko kanina, Santi eh. Parang walang pampigil doon sa early game aggression ang Blacklist. Sabi ni Haji, swerte ka, naka-mister siya pa ako. Kung Magic Worship ka, patay ka doon. Nagawan! Wise! Oh my God. Level advantage. Yung sword intent, wow! Retribution definitely helping Wise. Actually, level 6 kasi siya, so mas mataas talaga yung damage niya over Kyle TZ. Pero pinatay 1v2 ni Oheb, yung itlog sa top lane. At alam naman natin yung capability ng isang Beatrix kapag ka mga ganyang setup, madami siyang ways to actually take down 2 people ng sabay. And dahil nga si Ogwen lang yung iniisip niya, definitely andito na yung tagabawi at hindi talaga nila hayaan na makahinga si Ogwen sa larong ito. Ito yung beauty ng laro ng Blacklist. Talagang sagad-sagad sila maglaro kapag may minimal window sila. Talagang alam mong makukuha nila lahat ng pwedeng kunin. Edward trying to steal, pero kung papansin niyo siya ngayon, yung presensya niya lang is enough para i-contest etong turtle take na gagawin ng side ng Bren Esports. Now, Bren,
kailangan nila makahanap ng paraan para ma-utilize etong lineup na ginawa nila, especially etong kanilang Phobius. Binigay na lang ng Bren Esports yung pagong Tumayo. at talagang nag-gank pa sa may bandang ibaba. Pandora goes down. 3v1 situation yon pero si Wise mag-aatip pa rin ng steal. Doon sa orange buff. Posible niyang habulin pero may ipit ata siya matatalian pero hindi. Mabubutol lang din. May real world manipulation tsaka si Joe papasok with a blazing duet. Enough na yung damage siya. Nauntog si Wise pero buhay pa rin. Abot na abot pa rin ng Blacklist yung kanilang galawan na talagang every time na may moments, nakamunti na sila mamatay, makakatakas at makakatakas pa rin. Sobrang lupit ng Blacklist International. Uy, ayan, sobrang lupit. Papasok na sila kay LTZ, may feathered airstrike dito nakapwesto, may Madagendi, pati Edward. Papasok mag-isa, kakayanin nga ba, pero basag Tori lang ang plano ng Blacklist International. Right after that, diretso doon sa goal, which is the Turtle. And another third down on the side of Blacklist. Bren Esports, hindi sila nakakahanap ng opportunity para, alam mo yun, def yung kanilang mga resources or yung mga toro. Dito sa larong ito at natalunan ni Pandora yung madami pero siya ang tutumba. And Ogwen goes down. Si Jom nakuha yung kill kay Oheb and that is a kill streak. May bawi sila dito pero si Edward hindi mo talaga mapipigilan eh. Buhay na buhay pa rin talaga and the more na hinahabol nyo siya, mas gusto niya yun kasi na-maintain niya yung stocks niya. Oo. Kasi siya na talaga ata yung makakapag-bail out. Hoy! Flicker! Umabot pa yung feathered airstrike flicker right after the bullet from that sniper shot. Naku po, itong combo ni Oheb tsaka ni Haji kahit ibang hero pa, kahit Farsa pa yan, kayang-kaya pa rin. Lord Secure, may paglipad, merong circling eagle, abutan pa nga ba si Jong pero meron siyang BMI out. Habang doon nangyayari sa Lord fight, si Pandora at si Edward. Naku, sabi niya, dito lang ako, babasag ako ng tore. Binabawasan na side ng Blacklist International. Real world manipulation, feathered airstrike. Oh, na-cancel pero habol lang nga si Pandora ng kanyang mga dakdak. Merong winter charge to play pero ito na nga ba ang bawi ng Bren Esports. Hahabol sila. They will take down all my Venus and Haji. Pero mukhang enough nga yun para depensahan yung mismong Lord na paparating. But eventually, kailangan ng Bren na madami pang ganun. Attendance award. Oh! And Gwen! Tinamaan ng bullet from the Filipino sniper. And oh my goodness, how is this possible? Grabe yung galawan na pinapakita nila. Mukhang aggressive na aggressive ang Blacklist International because of that pick-off. Alam nila na wala yung threat na panghuli mula doon sa tali ni Ogwen. Duet ni Joe. Pero nung nag-lethal counter siya, ay nakapag-win shot nga pala si Oheb. Venus, Kaya hindi Venus. na nakuha yung kill. At si Ogwen na naman ang tinamaan dito. And another snipe from Oheb. Oh, Wise! Papasok ata sila, may real world manipulation pa, pero ngayon, double kill na ang Filipino sniper. Andito si Kyle Easy para dumipensa. Enough ka ba to? Andyan pa rin naman si Few para sa assist, pero kompleto ang Blacklist. Oh, my goodness. Merong minions, papasok sa paglipad. Here comes all my Venus. And si Kyle Easy na lang ang natitira. And that is a clean wipeout. Blacklist International. The dynasty continues. Ang dinastiyang namamayagpag ang mananaig sa araw na ito at napakaliit